Sa ilalim ng malamlam, ngunit maliwanag at bilog na buwan, maingat na naglalakad ang mag-amang Manny at Israel sa gubat. Tahimik ang paligid, maski ang mga kaluskos nila ay bihirang marinig. Ang ama ay may hawak na isang lumang latigo. Ang hawakan nito ay gawa sa pulidong kahoy ng kamagong at ang dulo ay may nakabalot na pilak. Ito'y isang sagradong armas na ayon sa kanya ay pamana pa ng kanyang mga ninuno na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Sa kanyang tabi, bitbit naman ng kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki ang isang pana na may pakong tanso sa magkabila ang dulo. Isa ring espesyal na sandata na ang mga palaso ay inilubog sa banal na langis, asin at dinasalan ng orasyon. Ang ama ay hindi lang basta nangangaso ng mga hayop. Ang kanilang tunay na pakay ay ang manghuli ng mabangis at mapanganib na mga aswang. Sa tuwing kabilugan ng buwan, sinasadya nilang magpunta sa gubat. Ito ang oras kung kailan nagiging aktibo at malakas ang mga nilalang ng dilim. Ayon sa matatanda, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay lakas sa mga nilalang at pinipili nilang lumabas para makahanap ng pagkain. Kaya naman, ito ang pinipiling araw ng mag-ama para lumaban. Sapagkat para sa kanila, ang pakikitigma ay hindi dapat laging madali. Mas gusto nilang dalawa ang isang makatarungan at may saysay na laban. Lumaki si Israel na sanay sa ganitong buhay. Maliit pa lang siya, nakikita niya na kung paanong pinoprotektahan ng kanyang ama ang kanilang baryo sa mga nilalang na kumikitil ng buhay. Hindi lahat ay naniniwala sa kanila. Para sa iba, kathang isip lang ang mga halimaw. Pero para sa mag-ama, ito ay katotohanan na kanilang hinaharap sa tuwing sumasapit ang bilog na buwan. Anak, magdahan-dahan ka ng hakbang. May nararamdaman ako sa paligid natin. Tumango si Israel. Nagkatinginan ang dalawa nang sa bandang unahan nila ay nakarinig sila ng ingay na parang may ngumangasab. Bigla silang napahinto. Hinto! Sandali lang. Sigurado ko na hindi tayo mabubokya ngayong gabi, anak. Oo nga po, Tay. Tara na, tignan po natin. Dahan-dahan silang lumapit. Hinawi ang mga matataas na damo at sa isang hakbang pa ay tumambad sa kanila ang isang baboy ramo. Mas malaki ito kaysa sa karaniwan at maitim na maitim ang balat. Ngunit ang nagbigay ng kilabot sa mag-ama ay ang makita nilang may kinakain ito. Diyos ko, Tay! Katawan po ng taong kinakain niya! Tumigil sa pagkain ng baboy ramo, tila nakaramdam. Tumaas ang matutulis nitong mga tenga na parang may pinakikinggan sa paligid. Unti-unti itong tumingin kung saan direksyon sila nagtatago. Ang mga mata nito'y nagbabaga at may tumutulong dugo sa bibig. Biglang sumugod doon ang baboy ramo. Biglang napaatras si Israel, pero ang tatay nito ay hindi natinag. Matapang itong lumabas at hinarap ang hayop. Punyemas kang aswang ka! Dumali ka na naman, ha? Tay, mag-iingat ka! Mabangis ang aswang, ngunit bago pa ito makalapit, naging maagap ang matanda. Agad niyang iwinasiwas sa hangin ang kanyang hawak na latigo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gubat. Biglang napahinto ang halimaw. Umungol ito na tila nasaktan kahit hindi naman ito tinamaan sa katawan. Mas lalo itong naging mabangis ng makabawi. Galit na galit itong muling sumugod. Ipinalo ulit ni Mang Manny ang latigo sa lupa. Umusok ang lupang tinamaan ng latigo. Ayan, Tay! Sige! Nasasaktan siya! Aswang ka! Akala mo makakaligtas ka? Sige, Tay! Bigyan mo ng leksyon yan! Oo, anak. Magbabayad kang aswang ka! Muli niyang ipinalo ang latigo sa lupa. Mas malakas. Tumilapo ng aswang at sa pagkakataong yun, ang balat niya sa likod ay biglang nagliyab
at nalapnos. Nagpagulong-gulong ito sa lupa at sadyang pinatay ang apoy na unti-unti siyang nilalamon. Nang mamatay ang apoy, ay pinilit nitong tumayo at tangkang tatakas. Tay! Tay! Umaatras yung aswang! Mukhang tatakas pa yata! Ako na pong bahala sa kanya! Lumapit si Israel at agad na iniumang ang pana at pinakawalan ng palaso. Tumama ito sa may bandang tagiliran ng halimaw, pero parang hindi man lang ito nasaktan. Lalo lang itong nagalit at tumakbo papunta sa kanya. Anak! Dumapa ka! Agad na dumapa ang bata. Saktong iwinasiwas ang latigo sa ibabaw niya at tumama sa aswang. Isang malakas na sigaw ng matinding sakit ang kumawala dito. Hindi na ito makagalaw. Kitang-kita ni Israel na may gumagapang na maliwanag na likido sa katawan ng aswang. At habang kumakalat ito, unti-unti itong nanghina, nangisay hanggang sa mawalan na ng buhay. Unti-unti na rin itong kinain ng apoy. Ayos! Ang galing mo talaga, Tay! Sana maging kagaya niyo rin ako paglaki ko. Tahimik na ngumiti ang lalaki habang pinagmamasdan ang nasusunog na bangkay ng aswang. Ang liwanag naman na mula sa apoy ang nagbigay liwanag para makita ang muka ng aswang. Darating ang araw, anak. Basta palagi ka lang makikinig sa akin. Tay, salamat po ah. Tinuruan niyo po ako kung paano maging matapang. At tinuruan niyo po ako kung paano lumaban. Paglaki ko, talaga magiging tulad ko rin kayo. Walang inuurungan. Palaging nakaandang ipagtanggol ang iba. Hindi mo naman kailangan lumaki, anak, para magawa yon. Kaya mo na, anak. Naniniwala ako sa'yo. Konting practice na lang sa paggamit mo ng pana. At saka nga pala, itong latigo. Malapit ko nang ipamana to sa'yo. Maaari mo na itong gamitin sa pagpuksa sa mga aswang. Po, ibibigay niyo na po sa akin ang makapangyarihang latigo na yan? Bakit, Tay? Magre-retiro ka na po ba? Retiro? Hindi, anak. Pero syempre naisip ko lang na dapat ay maihanda na kita na maaga para kung sakali mang hindi ko na magampanan ng tungkulin ko, panatag na ako may papalit sa akin. Eh, bakit naman po? Di niyo na po magagampanan. Ang lakas-lakas niyo pa naman po ah. Saka, hindi naman po kayo mawawala, di ba? Siguro may balak lang po kayong puntahan, no? Wala naman. Pero alam mo kasi, anak, hindi sa lahat ng oras kasama mo ko. Dapat talaga na masanay na kita para kahit dumating na ang araw na wala na ako sa tabi mo, alam mo pa rin kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo, ang kuya mo at ang buong baryo laban sa panganib na dala ng mga aswang. Kayang-kaya ko na po sila, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Alam kong kaya mo, anak. Kaso, yung mga nakalaban natin, mga pangkaraniwang aswang lang sila. May mas nakahihigit sa kanila na ibang uri ng mga aswang. At yun ang dapat mong paghandaan. Talaga po? Meron pa pong mas makapangyarihan pang aswang? Oo naman. Teka. Tignan na nga muna natin tong kawawang bangkay kung sino siya. Lumapit ang mag-ama sa dugo ang bangkay na kanina lamang ay nilalapa ng aswang. Nang makalapit sila, agad itong nakilala ni Mang Manny. Teka, kung di ako nagkakamali, si Hilario to. Ano po? Si Mang Hilario? Yung mga ngahoy po? Hala, bakit? Malamang ay inabot na naman to ng gabi sa pangunguha ng kahoy dito sa gubat. Ilang beses ko na kasi siyang pinagsabihan na wag na magpapagabi dito lalo na kapag bilog ang buwan. Pero yan, matigas ang ulo nilapa tuloy ng aswang. Sayang, kung medyo napaaga lang po sana tayo ng dating dito, Tay. Baka naligtas po natin siya. Kawawa naman si Mang Hilario. Huwag ka nang malungkot, anak. Hindi natin mababantayan ang lahat. Ang kaya lang natin, magbawas ng mga nilalang na masama. Dahil ang bawat mapapatay nating mga aswang, maraming buhay ang maaari nating mailigtas. Sa sinabing yon ng kanyang ama,
mas lalo nang naunawaan ng bata ang kahulugan ng ginagawa nila. Hindi lang yun basta pakikipaglaban, kundi tungkol din sa pagliligtas at pagprotekta sa kanilang mga kababaryo. Matapos ang ilang sandali, nagpahinga ang mag-ama sa ilalim ng matandang puno ng balete. Hiningal si Mang Manny. Hawak pa rin ang latigo sa kanyang isang kamay. Anak, punasan mo nga ng pawis si tatay. Opo, sige po. Agad na lumapit si Israel. Inilabas niya ang kanyang maliit na panyo at pinunasan ang noo at leeg ng kanyang ama. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng balikat nito. Tay, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? Ayos lang ako, anak. Medyo napagod lang ako kanina. Napagod? Bakit naman po kayo mapapagod? Hindi naman po kayo dating ganyan ah. Mas mabangis pa nga po yung nakakalaban natin noong mga nakaraang araw Pero parang baliwala lang po sa inyo yung pagod. Pero bakit ngayon? Parang... Ganito talaga, anak. May mga pagkakataong humihina rin ang espiritual na lakas ng isang antingero. Kung minsan pa nga, sa tuwing ginagamit ang mutya, nakakakuha ito ng enerhiya mula sa tao. Kaya yan, mabilis ako napagod. Pero di ba tay, sanay na po kayo sa pakikipaglaban? Bakit ka naman po manghihina? Oo, anak. Sanay nga ako sa pakikipaglaban. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako mapapagod. Basta anak, mauunawaan mo din kung bakit ako ganito. Mahirap po sigurong ipaliwanag, no? Tay, pwede niyo po ba akong kwentuhan tungkol po sa hawak niyo pong latigo? Ito ba latigo ng ahas? Opo, tay. Bilib na bilib po talaga ako sa latigo niyo, tay. Napakalakas niya pong sandata. Mantakin niyo po, kahit hindi pa tumatama, nasasaktan na po agad yung kalaban yung aswang. Yung iba pa nga po, makita pa lang po yung latigo niyo, abay nagkakandara pa na para makatakas. Malakas talagang sandata to, anak. Pinanday at pinatibay ng panahon. Galing pa to sa mga ninuno natin. Ito ang pinakamatandang pamana ng ating angkan. Gawa ito sa balat ng isang kobra. Ang sabi pa nga, alaga raw yun ang unang nagmamay-ari ng latigo. Nang mamatay ang ahas, ayaw niyang tuluyang mawala ito sa kanya. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya ang patay na ahas sa pinakamagaling na tagapanday ng sandata noong panahong yon. Hindi ko alam ang eksaktong paraan ng pagkakagawa. Pero tignan mo naman, ang galing, di ba? Kaya nga po siguro pinatuyo po yan sa araw. O kaya pinakuluan sa kung anong mahiwagang sangkap. Tapos dinasalan pa ng orasyon para hindi basta masira. Pwede. Ang galing mo, anak. Kasi ang sabi pa nila, habang pinapanday ito, biruin mo, 6 na araw na nagtago ang panday sa isang kuweba. Walang sino man ang pinayagan lumapit, kahit sino. Hala, kaya pala naging isang makapangyarihang sandata ang latigo ng ahas, tay. Grabe pala ang pinagdaanan bago tumabuo. Tama. Pero alam mo ba, parang buhay pa rin ang latigong ito. Ano? Buhay po? Oo, anak. Tama ka. Para pa rin siyang buhay. May sarili siyang diwa at marunong siyang makaramdam. Wow! Ang galing po talaga, tay. Tatay, may kahinaan po ba ang latigo ng ahas? Meron, anak. Kung ang may hawak nito ay walang pananalig sa kapangyarihang taglay nito at walang paninindigan, hindi ito tatalab. Minsan ay mas lalo pa nitong ipapahamak ang gumagamit. Kaya nitong makilala ang mabuti at masama. Kung ganun, tay, hindi po pala ito pwedeng mapunta sa kamay ng masasama. Kasi hindi po tatalab sa kanila. Tama ka. Pero dapat mo pa ring ingatan, lalo na kapag naibigay ko na sa'yo. Dahil maraming nilalang ng dilim ang magkaka-interes dito. Alam mo ba kung bakit? Bakit po, tay? Para hindi mo to magamit laban sa kanila. Isa pa, maraming naiinggit dito, anak.
May mga ilan na nga sumubok nun eh. Mga mambabarang, mangkukulam, maski mga albularyo. Lahat sila gustong makuha ito. Saglit na natahimik si Israel. Tumingala siya sa puno ng balete na tila nagpapaalala sa kanya ng lalim ng mundo ng kanyang ama. Isang mundo na hindi basta-basta sa piling ng mga masasamang elemento. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat, anak. Lahat ng ginagawa nating ito. Sana, panindigan mo habang buhay. Ayoko pa pong isipin yun, Tay. Kasi alam ko naman po na makakasama ko pa naman po kayo ng mas matagal. Basta, habang hindi pa po kayo nagsasawa sa ganitong ginagawa natin, handa ako magpaturo ng mas marami pa, Tay. Gusto ko pong maging handang-handa na. Alam ko, anak, at masaya ako sa naririnig ko. Subalit kung sakali na dumating ang panahon na hindi ko na kayang ituro lahat sa iyo, may isang tao na gusto kong lapitan mo. Ha? Sino naman po yun, Tay? Si Cardo. Isa siya sa pinakamagagaling na antingero na nakasama ko noon. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero hindi ko makakalimutan ang mga pinagsamahan namin. Cardo? Oo, si Cardo. Matagal kami nagsama sa pangangaso ng mga aswang noon. Binata pa ako. Siyang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa pakikipaglaban at sa paggamit ng latigo na to. Talaga po, Tatay? Mas magaling po siya sa inyo? Oo, marunong siya. Maabilidad at mabilis kumilos. Matalino din at saka matyaga. Parang ang galing-galing naman po ni Mang Cardo, Tay. Nasaan na po siya ngayon? Ang alam ko, nasa kabilang bayan lang naman siya. Malapit lang dito. Pero hindi na kami nagkikita eh. Ni wala na nga akong balita tungkol sa kanya. Bakit po ganun? Ba't po kayo naghiwalay? May isang malupit na laban kaming pinagdaanan nun. Halos ikamatay namin pareho. Pagkatapos nun, para bang napagod na siya. Mas ginusto niya ng tahimik na buhay. Pero kilala ko yun. Kung matatagpuan mo siya at hihingi ka ng tulong niya, alam ko na handa pa rin yung tumulong. Basta alam niyang may dahilan. Sana po, makita at makilala ko po siya. Kapag itinadhana ang mga bagay, anak, mangyayari yon. Pero kapag nangyari nga yon, maging seryoso ka ha. Kasi wala naman ako mapagmamanahan kundi ikaw lang. Di naman pwede ang kuya mo. Opo, Tay, pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat na maging tagapagmana nyo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, anak. Ilang oras pa ang lumipas at nagpasya na ring umuwi ang mag-ama. Ang bangkay ni Mang Hilario ay iniwanan na nila. Pagdating sa baryo ay hindi nila ipinaalam sa kahit na kanino ang nangyari. Ginawa nila yon hindi dahil sa wala silang malasakit, kundi dahil batid nila ang magiging takbo ng sitwasyon kung isusumbong pa ito sa mga kinauukulan. Sanay na sila sa ganitong pangyayari. Kapag may natatagpo ang nilapa ng mga aswang, hindi na nila ito idinaraan sa pulisya o sa mga opisyal ng baryo. Hindi nila gustong mapagbintangan, lalo na't walang ebidensya ang mga kwento nila tungkol sa mga nilalang ng gabi. Isa pa, tiyak nilang may makakakita sa bangkay kinabukasan at maililibing ito ng maayos ng mga taga-baryo. Para kina Tatay Manny, sapat na ang kanilang ginagawa. Tahimik silang nakauwi ng kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Israel. Agad niyang hinanap ang kanyang ama pero wala pa ito sa kanilang bakuran. Kadalasan kasi kapag bumabangon siya ay nakikita niya ang ama niya na nakaupo sa kanilang balkonahe habang nagkakape. Naglakad siya palapit sa pinto ng kwarto at kumatok. Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang gising na ang kanyang ama, ngunit hindi pa ito bumabangon sa kama. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Di po ba kayo makatayo? Hindi ito sumagot. Napansin ni Israel na nanginginig ang katawan ng tatay niya.
Butil-butil din ang pawis nito sa kanyang noo. Namumula ang mga mata at nang hawakan ito ng bata ay nalaman niyang inaapoy ito ng lagnat. Wala itong damit na pang-itaas, kaya kita rin ni Israel ang pamumula at tila pamamaga ng kanyang dibdib. Hala tay, ang init-init niyo po. Kaya niyo po ba o tatawag na po ako ng manggagamot? Hindi na anak. May sasabihin ako. Ano po yun tay? Matagal na to. Matagal ko nang iniindan sakit na to, anak. Di ko na sinasabi sa'yo kasi ayoko mag-alala kayo. Ano tay? May sakit kayo? Kung ganun kailangan niyo po ng gamot. Sinubukan ko na yan pero hindi umubra. Walang nuna sa sakit ko, anak. Napatingin sa mga mata ng ama si Israel. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero pinipigilan niya itong pumatak. Hindi dahil sa hindi siya nasasaktan sa nakikitang kalagayan ng ama, kundi alam niya na sa oras na yon ay kailangan niyang maging matatag. Ramdam ko na, anak. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kaya pakinggan mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. At tawagin mo na rin ang kuya mo. Kailangan din niyang marinig ito. Tumango si Israel, sabay takbo palabas ng silid. Agad niyang pinuntahan sa kabilang kwarto si Joshua. Nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang kuya. Kuya! Kuya, gising na! Kuya! Si tatay, bilisan mo! Biglang napamulat ng mata si Joshua at tinignan ng masama si Israel. Marahan itong bumangon. Ano ba? Ba't ka ba kasi nanggigising? Pambihira naman eh. Naputoy tuloy yung panaginip ko. Sayang ang ganda-ganda pa naman. Hindi ko tuloy nakita yung mukha ng Prince Charming ko, no? Po, pero pinapatawag ka kasi ni tatay eh. Kailangan daw niya tayo makausap. Ano na naman ba yon? Diyos ko naman. Kuya, mukhang mamamatay na siya eh. Ano? Ano ba yung sinasabi mo, Israel? Ano nangyari kay tatay? Basta sumama ka na, bilisan mo. Mabilis na tinakbo ni Joshua ang kabilang kwarto at umupo sa tabi ng kanyang ama. Di na ito nakapagbihis ng damit. Ang suot niya ay isang manipis na duster at di pa niya natatanggal ang makapal na kolorete sa muka. Nanlalambot pa siya sa antok pero agad na naalarma sa sinabi ng kanyang kapatid. Tay, bakit po? Ano po nangyari sa inyo? Ano po, dadalhin ka na po ba namin sa ospital? Hindi na ako magagamot, anak. Nararamdaman ko. Hindi na ako magtatagal. Ano ba yung sinasabi niyo, Tay? Hindi ba't kagabi lang ang lakas-lakas niyo pa? Ano ba nangyari, Israel? Sabihin mo nga sa akin kung ano nangyari sa inyong dalawa kagabi. Wala naman po eh. Hindi ko nga po alam kung bakit nagkaganyan si tatay. May mga sakit talagang hindi na nagagamot, mga anak. At kapag oras mo na. At ito na. Dumating na ang oras ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Tay. Bumagsak ang luha ni Joshua sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ng ama habang patuloy ang kanyang paghikbi. Tay naman, huwag niyo po kaming iwan. Kailangan po namin kayo, pakiusap po. Tay! Habang panay ang iyak ni Joshua, nanatiling tahimik lang si Israel. Joshua, anak. Ikaw ang mas nakatatanda. Ibibiling ko sa iyo ang kapatid mo. Huwag mo siyang pababayaan. At huwag mong hahayaan na magkahiwalay kayo. Kailangan palagi kayong maging magkakampi. Tay naman eh. Maski naman hindi niyo sabihin sa akin yung nagagawin ko. Siyempre kapatid ko siya. Mahal ko si Israel. Salamat, anak. Israel, lumapit ka. Dahan-dahang lumapit ang bata sa kanyang ama. Agad na iniutos nito kay Israel na kunin ang maliit nitong baul. Sinunod niya ito. Medyo mabigat ang baul pero kinaya niyang buhatin palapit sa kanyang ama. Binuksan nila ito
at kinuha ni Tatay Manny ang sandata niyang latigo. Sa iyo ko na pinagkakatiwala ang latigo, Israel, at ang lahat ng aking mutya at anting-anting. Tay! Huwag kang mag-alangan, anak. Kaya mo na. Konting practice na lang. Magiging katulad mo na ako. Hindi ko po kaya, Tay, kung wala po kayo. Kaya mo na, anak. Kaya mo. Sa murang edad mo, nakita ko na yung tapang mo na hindi matutumbasan. Mangako ka sa akin, anak. Huwag mong hahayaang masayang ang ipinaglalaban natin. Sige po. Pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Salamat. Salamat, anak. Isang huling ngiti ang ibinigay ng ama sa kanyang dalawang anak. Unti-unti, pumikit ang kanyang mga mata habang nakahawak sa isang kamay ni Joshua. At ilang saglit pa, bumitaw na at lumaylay ang kanyang mga kamay. Huminto na rin ang kanyang paghinga. Hindi! Tay! Tatay! Tatay! Malakas na palahaw ng iyak ang pinakawala ni Joshua. Masakit sa kanya na nawala ang ama nang wala man lang silang nagawa. Pero si Israel, nananatiling seryoso lang ang muka. Hindi nababasa ang kanyang emosyon habang palipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawa. Israel, wala na si tatay. Diyos ko, tayo na lang. Wala na ang tatay natin. Muling kinuha ni Joshua ang kamay ng kanyang ama at lumuhod sa gilid nito. Tay, patawad po sa lahat ng naging kasalanan ko sa inyo. Hindi ko alam na ganito pala kalala ang pinagdaraanan nyo. Hindi natin kasalanan, kuya. Ganyan naman talaga si tatay eh. Mas pinili niyang tiisin ang sakit kaysa maging pabigat sa atin. Pero bakit naman ganito? Bakit biglaan? Hindi ko po alam eh. Pero kagabi napansin ko na po na parang may kakaiba sa kanya. Pinagpapawisan po siya tapos hinihingal. Ang sabi po niya eh, ayos lang po siya. Hindi ko naman din alam. Pero panay na po ang bili niya sa akin. Anong gagawin natin ngayon, Israel? Ililibing po natin siya ng maayos sa sementeryo. Paano mo nagagawa yan? Ang alin po, kuya? Yang ganyan? Parang baliwala lang sa iyo ang pagkamatay ni tatay. Hindi ka man lang umiiyak. Hindi ka ba nalulungkot? Nalulungkot po. Pero wala naman na po akong magagawa, di ba? Hindi na nga siya gigising maski umiyak pa ako ng umiyak. Saka sabi niya po sa akin kagabi, kailangan ko daw po maging matatag. Para daw po maging kagaya ko siya. Kailangan kong maging matigas at huwag magpapatinag sa mga pagsubok. Ang dami niyang naituro sa iyo. Pero ako, ba't parang ngayon ko lang napansin na kinulang na pala kami sa oras? Wala man lang kami sapat na bonding. Hindi katulad mo, Israel. Palagi mo nakakasama si tatay. Magkaibang magkaiba ang naging ugnayan ni na Israel at Joshua kay Tatay Manny. Si Israel ang palaging kasama nito saan man magpunta. Mas malapit sila sa isa't isa. Para silang magkaibigang sundalo sa gitna ng digmaan. Parehas sila ng hilig, paniniwala at kakayahan. Ibinuhos ni Mang Manny ang lahat ng kaalaman at pananampalataya niya sa bunsong anak. Tila ba nakatakda na talaga si Israel na siyang magiging tagapagmana niya. Ngunit si Joshua naman, iba ang naging papel sa kanilang tahanan. Masayahing tao si Joshua. Mahilig siyang kumanta, maglinis ng bahay, magluto at iba pa. Mula nang mamatay ang kanilang ina, ay siya na ang tumayong ilaw ng kanilang tahanan. Siya ang nag-alaga kay Israel noong maliit pa ito. Siya ay isang bakla. Malambot ang kanyang kilos at parang babae kung manamit. Si Mang Manny, bagamat isang tipikal na lalaking malakas at matapang,
ay hindi kailanman ikinahiya ang pagkatao ng kanyang panganay. Hinayaan niya lang ito sa kung ano ang gusto nitong gawin sa buhay. Hindi nga lang sila naging malapit, pero malaki ang respeto niya at pagmamahal sa kanyang anak. Ngunit ang kawalan ng sapat na oras at sa mga nasayang na pagkakataong naging mas malapit sana sila, yun ang pinaghihinayangan ni Joshua. Agad na inayos ang burol ng kanilang ama. Tumulong ang mga kaibigan nito at ilang mga tao na di nila inaasahan. Mga tao na minsan daw na natulungan ng kanilang ama. Nalaman ng magkapatid na si Mang Manny pala ay mahal na mahal ng maraming tao dahil sa pagiging isang mabuting tao nito at pagiging matulungin. Nang makita ni Israel na nasa loob na ng kabaong ang ama, kahit ilang ulit pa niyang piliting pigilan ang luha, husa na itong pumapatak. Sa tabi niya, humahagulgol naman ng walang tigil ang kanyang kuya. Ang araw na yon ay hindi naging madali para sa kanila. Parehas na di pa rin makapaniwala ang dalawa sa isang iglap ay nanakawin ng kamatayan ang buhay ng kanilang ama. Isang mandirigmang matapang, isang ama na laging handang ipagtanggol ang kanilang pamilya, ngayon tahimik ng nakaimlay sa loob ng kabaong. Habang abala ang mga tao sa pag-aalay ng dasal, may isang lalaking tumayo sa tabi ni Israel. Tila galing sa malayo, sunog sa araw ang balat, magaspang ang mga palad, at ang pinakamapapansin sa kanya ay ang pahilis na peklat sa kanyang muka. Mula sa kanang noo, pababa sa pisngi, may kabang naramdaman si Israel nang mapansin ang lalaking yon. Kinamayan sila ng lalaki at agad itong nagpakilala. Namilog ang mga mata ni Israel. Ako nga pala si Cardo. Ano po? Kayo po ba ang Mang Cardo na binabanggit po sa akin ni tatay na kaibigan niya? Ano ka mo? Binanggit ako ng tatay mo. Bakit? Bilin niya po kasi sa akin. Hanapin ko daw po kayo pag wala na siya. Makiusap daw po ako sa inyo na turuan niyo raw po ako sa pakikipaglaban at sa paggamit po ng latigo ng ahas. Talaga? Sinabi niya yun? Opo, kasi sabi niya, baka raw po di niya maituro ang lahat ng dapat kong malaman kaya kailangan ko po magpaturo sa inyo. Kasi mas mahusay daw po kayo kaysa sa kanya. Ikaw daw po nagturo sa kanya kung paano po makipaglaban. Totoo po ba yun, Mang Cardo? Pambihira talaga tong kaibigan ko. Maski matagal na pala kaming hindi nagkikita, hindi pa rin siya nagbabago. Palagi niyang binubuhat ang aking bangko. Ano po yun? Ang ibig kong sabihin, hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga pinagsamahan namin. Palagi pa rin niya akong pinagmamayabang, maski ang totoo. Siya naman talaga ang mas magaling sa aming dalawa. Sabi ko ni, tama ako ng hinala. Kasi nakita ko talaga, ang galing-galing po ng tatay ko. Kaso, wala na po siya ngayon. Patay na po siya. Ano bang nangyari? Bakit ang bilis naman yata? Matagal na daw po siyang may sakit. Hindi lang po niya sinasabi sa amin. Tumango si Mang Cardo at sinilip ang kaibigan sa loob ng ataol. Kailan siya ililibing? Sa isang araw po. Tahimik na lumipas ang ilang sandali. Hawak ni Mang Cardo ang kanyang sombrero. Mariing pinisil sa kanyang mga kamay habang tinititigan ang labi ng kanyang matalik na kaibigan. Kita sa mga mata ang paggalang at kalungkutan na hindi maipapaliwanag sa salita. Matagal ko na siyang hindi nakita. Hindi ko naman inakala na ganito na pala ang magiging susunod naming pagkikita. Nilingon siya ni Israel. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa. May kung anong pagkakapareho sa ama nito. Ang tikas, ang matalas nitong mga tingin, at ang kilos. Hindi alam ni Israel kung anong eksaktong pinagsamahan ng kanyang ama
at ng matandang kaharap niya ng oras na yon. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. May tiwala ang kanyang ama kay Mang Cardo. Sapat na yon para maramdaman niyang ito nga ang tamang tao na dapat niyang lapitan para matupad ang pangarap niyang maging katulad ng kanyang ama. Isang araw ang lumipas. Nasa sementeryo na ang halos lahat ng tao sa barangay. 2 tao ang sabay na inilibing ng araw na yon, si Mang Manny at si Mang Hilario. Mainit ang araw, pero malamig ang pakiramdam ni Israel. Habang ibinababa ang kabaong ng kanyang ama sa hukay, tahimik lang siya at halos hindi nagsasalita. Sa tabi niya, panay ang iyak at sigaw ni Joshua. Nasa malapit din si Mang Cardo, tahimik lang na nanonood. Nang matapos ang seremonya, unti-unti nang nagsiuwian ang mga tao. Natira na lamang silang 3. Nilapitan ni Mang Cardo ang 2. Israel, ano na ang plano mo? Taga-ibang baryo ko at may tungkuling ginagampanan doon. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Po, pero paano po yung bilin ni tatay kung uuwi na po kayo kagad? Kung gusto mo, sumama ka sa akin at doon kita tuturuan. Sandali lang po, Mang Cardo. Ano po ba yung pinag-uusapan nyo? Anong sasama? Kanino ka sasama, Israel? Kay Mang Cardo po, kuya. Di ba sabi po ni tatay magpaturo daw po ako sa kanya at saka... Ibig ba sabihin aalis ka? Iiwan mo ko, Israel? Ano ka ba? Wala na ba talagang ibang nasa utak mo kundi ang latigo na yan? Kamamatay pa lang ni tatay, Israel. Pero kailangan ko punto pa rin ng bilin niya sa akin. Hindi ko siya pwedeng suwayin. Magagalit siya sa akin, kuya. Tama ang kapatid mo. At sa palagay ko, hindi na to pwedeng ipagpaliban. Kilala ko si Manny. Malakas ang pakiramdam niya sa mga bagay-bagay. Gayong ibinili niya, naturuan ko si Israel. Tsak na merong dahilan. Ano sa palagay niyo po ang mga dahilan? Posible bang may paparating na panganib? Kaya pinaghahanda itong si Israel? Posible, Joshua. Kaya sasama sa akin ang kapatid mo. Sandali lang. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yon. Hindi mo siya pwedeng dalhin agad. Bakit naman hindi pwede, Kuya Joshua? Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko, Israel. Yang tao na yan, hindi pa natin lubusang kakilala. Baka kung anong mangyari sa'yo. Po, huwag niyo pong sabihin yan. Mukha naman po mabait si Mang Cardo eh. Tsaka kaibigan po siya ni tatay. Talaga ba? Bakit alam mo mabait? Kilala mo ba siya? Sinabi ko na nga po, kaibigan po siya ni tatay. Pinagkakatiwalaan pa. Kung ganon, gusto mo talaga sumama sa kanya? Opo, kuya. Gusto ko po matuto. Gusto ko po maging katulad ni tatay. Huwag ka mag-alala, Joshua. Dahil hindi ko hahayaang mapahamak ang kapatid mo habang nasa poder ko siya. Siguraduhin mo lang. Pumapayag ka na, kuya? May magagawa pa ba ako? Salamat, kuya! Salamat talaga! Ang bait-bait mo! Labag man sa loob ni Joshua ang planong paglayo ng kapatid. Pero dahil sa nakita niyang seryoso ito at determinado, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Hindi niya lubos na naiintindihan kung anong klaseng mundo ang meron sa kanyang ama, kapatid at sa estrangherong si Mang Cardo, pero batid niyang buo ang loob ni Israel. Pagdating ng hapon, tahimik na tinitiklop ni Israel ang ilang piraso ng damit niya at inilagay ito sa kanyang bag. Wala siyang masyadong dadalhin dahil ayon kay Mang Cardo ay mabilis lang naman ang gagawin niyang pagtuturo. Makakauwi din siya kagad. Hinugot niya ang gamit niya sa pangangaso, pana at palaso, at akmang isasama sa inimpaking mga gamit. Hindi mo na yan kailangan. Po, hindi ko na to kailangan. Pero ito po ang sandata ko at saka... Ang kailangan mo lang ay ang latigo. Yun ang ipinamana sa iyo ng iyong ama. Hindi ba? Ang paggamit nun, ang gusto niyang matutunan mo. Sige po. Muling itinago ng bata ang kanyang sandata at ipinagpatuloy ang pag-aayos
ng kanyang mga gamit. Nang matapos ay nagpaalam na siya sa kanyang kuya Joshua. Matapos ang huling sulyap sa lumang bahay nila, binitbit ni Israel ang kanyang lumang bag at sinundan si Mang Cardo. Naglalakad na sila papalayo. Walang iyakan, walang dramang nangyari. Ngunit sa may pintuan, nanatiling nakatayo si Joshua. Nakatuon ang tingin niya sa papalayong kapatid. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ng mga oras na yon. Para siyang naiwan sa isang eksenang wala siyang kontrol na hindi niya pwedeng baguhin. Tila naramdaman niyang para na siyang naging estatwang walang silbi. Sinubukan niyang intindihin ang nangyayari, pero ang kirot hindi nawawala. Nangungulila siya hindi lang sa amang nawala, kundi maging sa kapatid na piniling lumayo. Natatakot siya na baka hindi na niya muli pang makita ang kanyang kapatid. Takot din siyang baka bigla itong magbago, makalimot o tuluyan na siyang iwanang mag-isa. Dahil alam niya na hindi siya bahagi ng mundong papasukin ni Israel. Nang wala na sa paningin niya ang kapatid, tumalikod siya at dahan-dahang pumasok sa bahay ng tahimik. Samantala, pagdating nila sa baryo kung saan nakatira si Mang Cardo, agad silang sinalubong ng mga tao. May halong tuwa at lungkot ang mukha ng mga ito nang makita ang lalaki. Ba, mabuti na lamang at dumating ka na, Mang Cardo. Bakit? May nangyari bang masama habang wala ko rito? Opo, marami pong nawala ng mga alagang hayop, mga kambing, aso, pati manok. Wala silang patawad. Ano ka mo? Abay 2 gabi lang ako nawala. Sumalakay na naman ng mga loko. Hindi na talaga nagtatanda mga yon. Ang kakapal ng muka. Kaya nga po Mang Cardo, tulungan niyo po kami. Sana po, mapuksa niyo na po mga hayop na aswang na yun. Pero wisyo po sila sa kabuhayan. Kawawa po mga tao. Biglang sumiryoso ang mukha ni Mang Cardo at si Israel. Tahimik lang habang nakikinig. Hindi siya makapaniwala na sa lugar na yon ay may hinaharap ding problema sa aswang. Sige, ako nang bahala. Umuwi na kayo at huwag nang lalabas kapag malalim ng gabi. Huwag niyo ding ipaalam kahit kanino ang pagdating ko. Ngayong gabi, tatapusin na namin ang kawalangyaan ng mga yon. Pagkasabi nun, ay umuwi na ang mga tao at nagsipasok na ng kanilang mga tahanan. Isinaradong mabuti ang mga pinto at bintana. Nakita ni Israel ang mga proteksyong nakalagay sa harap ng mga pinto, isang bungkus ng bawang at nakabaligtad na palaspas. Pumasok na sa loob ng bahay ang dalawa at doon sila nag-usap. Mang Cardo, problema yun din po pala ang aswang dito. Oo, Israel. Matagal na. Ganun din po sa amin Pero malaki po ang pagkakaiba. Mukhang ang mga tao po dito naniniwala po sa ginagawa nyo at sa mga aswang. Sa amin po kasi, konti lang po ang naniniwala. Ganun ba? Kung ganun, ay naging mahirap ang pagtupad nyo sa inyong mga tungkulin. Opo, tama po kayo, Mang Cardo. Patago po kami nagpupunta sa gubat para mangaso ng aswang. Sa baryo po namin, sarado po ang utak nila tungkol sa mga kababalagan. Konti lang po talaga ang naniniwala. Hindi naging sikat si tatay bilang birador ng aswang. Sikat siya sa pagiging matulungin at pagiging mapagbigay. Doon po siya minahal ng tao. Hindi po nila alam na matagal na silang pinoprotektahan ni tatay sa kamay ng mga aswang. Dito naman, naniniwala sila sa aswang kasi nakakita na sila. Ipinakita ko sa kanila mismo. Talaga po? Oo. Kaya ayun, wala nang pali-paliwanag. Naniwala kaagad sila nang makita nila ang aswang na nahuli ko. Ang galing pala. Kung ganun din sana ang ginawa ni tatay, no? Di natuto rin sanang mag-ingat yung mga taong nabibiktima ng aswang. Ay nako, nakakalungkot lang. May mga buhay na nasayang po dahil sa ganun. Tama ka, Israel. Mang Cardo, ano na po ang plano nyo ngayon?
Kailangan nating kumilos kagad. Hindi na pwedeng palampasin ito. Tayo po ang huhuli sa aswang. Tama ka, Israel. Tayo ang huhuli. Simula ngayong gabi, ikaw na muna ang katuwang ko. Simulan natin ngayon ang training mo. Agad siyang tinuruan ni Mang Cardo. Sa likod bahay, sinimulan nila kagad ang pagsasanay. Sa simpleng paraan, ipinakita ni Mang Cardo ang tamang paghawak sa latigo, kung paano ito ikutin at kung paano mapapalakas ang epekto nito bilang sandata laban sa kasamaan. Ang latigo ng ahas, hindi ito basta isang latigo lang. Kailangan maramdaman mo na bahagi ito ng iyong katawan. Kailangan maging isa kayo, ang kilos at ang lakas. Sinubukan ni Israel na sundin ang mga sinabi ng matanda. Paulit-ulit, ipinapalo niya ito sa lupa. Iwinawas-iwas sa hangin, pero minsan bumabalik sa kanya at muntik na siyang tamaan. Dahan-dahan lang. Huwag mong labanan ng galaw. Sundan mo ito. Opo, Mang Cardo. Pawis na pawis si Israel, pero hindi siya tumigil. Kahit sumasakit na ang braso niya, tiniis niya hanggang sa maramdaman niya ang sinasabi ng matanda na dapat ay maging konektado sila ng latigo. Nagawa niya ang perpektong pagwasiwas at pagpalo nito sa lupa. Magaling, Israel. Madali ka palang turuan eh. Mas mahusay ka pa sa iyong ama. Hala, talaga po. Nako, biro lang po yan, Mang Cardo. Magaling po si tatay eh. Hindi ko po mapapantay ang galing niya. Hindi ka naniniwala sa akin. Ako na nagsasabi. Mas magaling ka sa tatay mo. Pero may dapat kang malaman tungkol dyan sa latigo. Ano po yun, Mang Cardo? Tignan mo sa dulo ng latigo. Makikita mo may mutya. Yan ang mutya ng pangil ng kobra. Ha? May pangil pala dito? Hindi ko po alam yun ah. Oo. Isa yan sa pinakadelikado at pinakamakapangyarihang bahagi ng latigo. Wow! Kung ganun, may mas igagaling pa pala to. Ang astig! Siyempre naman. Alam mo bang para ring buhay ang latigo na yan? Oo. Hindi na yan gumagalaw tulad ng buhay na ahas. Ngunit, ang kapangyarihan niyan, buhay na buhay. Kapag gumana ang bisa ng mutya na yan, ang latigo parang nagiging kasing talim ng espada. Kaya din itong lasunin ng kalaban gaya ng kamandag ng kobra. Papatayin nito ang kalaban sa loob lamang ng ilang minuto. Grabe! Ang galing pala talaga nito. Hindi po ito binanggit ni tatay ah. Hindi po niya sinabi sa akin ang tungkol sa mutya na yan. Hindi ko alam kung anong iniisip ng tatay mo. Pero mukha talagang ako ang gusto niyang magsabi nun sa'yo. Ganun po ba, Mang Cardo? Mahiwaga talaga si tatay, no? Tama ka dyan, Iyo. At may dapat ka pang malaman. Ano po yun, Mang Cardo? Ingatan mo yung mutya. Dahil kapag nawala yan, wala nang bisa ang latigo mo. Mabubulok yan, Israel. Parang patay na hayop na nilalangaw at unti-unting kinakain ng uod. Wala nang silbi. At kapag nangyari yun sa gitna ng laban, delikado ka. Hala, pero di ba? Di naman to ganun kadaling matanggal. Oo naman, kasi nakakabit yan mismo sa katawan niya. Matatanggal lang yan kung pipiliting alisin ng isang masamang nilalang. Ayaw nilang mutya ng pangil ng kobra dahil hindi talaga ito kayang labanan. Ganon kalakas ang kapangyarihan nito, Israel. Kaya ingatan mong mabuti yan. Naiintindihan ko po, Mang Cardo. Iingatan ko po ito na mabuti. Pinapangako ko po yan. Mabuti naman. Tumahimik na si Israel. Muli niyang sinubukan ng latigo. Ipinalo niya ulit ito sa lupa at mula doon, lumabas ulit ang isang usok. Usok na nakakasunog ng mga masasamang nilalang. Sakto 2:00 ng madaling araw. Pumilos ang dalawa. Tahimik na ang baryo ng mga oras na yon. Naglagay sila ng pain sa isang madamong bahagi ng gubat malapit sa baryo.
Ito ay ang alagang kalabaw ni Mang Cardo. Dito natin sila hihintayin, Israel. Alam niyo pong pupunta sila dito, Mang Cardo? Sa dami na nakasagupa kong aswang, kabisado ko na sila. Kahit malayo sila, naaamoy nila ang dugo. Dugo? Ano pong dago, Mang Cardo? Dugo ng tao. Dugo ng tao? Saan naman po tayo kukuha ng dugo ng... Di na natapos pa ni Israel ang kanyang sasabihin. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang sinugatan ni Mang Cardo ang sarili nitong palad. Lumabas ang sariwa nitong dugo. Agad niyang ipinahid ito sa katawan ng kanyang alagang kalabaw. Pagkatapos ay nagtago sila sa likod ng mga matataas na damo. Mga 50 hakbang mula sa kanilang pain. Naghintay sila. Hawak ni Israel ang latigo. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating na ang inaasahan nilang mga nilalang. Andiyan na sila. Nandiyan na ang mga aswang. Pinagmasdan ni Israel ang mga aswang na paparating. Ang una ay payat, mahaba ang leeg at may matutulis na kuko na animo ay tari ng manok. Ang isa naman ay mas malaki, pero parehas lang sila ng itsura ng nauna. Parang tao, pero nakakatakot at bahagyang nakayuko. Israel, maganda ka. Dahil ikaw ang haharap sa kanila. Po! Ako po! Ngayon na! Agad-agad! Sigurado po ba kayo, Mang Cardo? Oo. Sa'yo na ang laban na ito, iyo. Bahagi na ito ng iyong pagsasanay. Huminga ng malalim si Israel. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at mabilis na lumapit sa mga aswang. Bigla niyang iniampas ang latigo sa lupa. Narinig ang malakas na pagtama nito. Napaatras ang isang aswang, ngunit ang isa ay nagwala at sumugod. Israel, maganda ka! Muling ipinalo ng bata ang latigo sa lupa at katulad ng inaasahan, nasaktan ang mga aswang. Sige, ganyan nga Israel. Magaling bata. Sige, sige pa! Nang marinig ito ni Israel, natuwa siya ng sobra at nawala sa konsentrasyon. Napatingin siya kay Mang Cardo na nagtataas ng kamao. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nakabawi ang isang aswang. Bigla nitong sinunggaban ng bata. Nakalmot ang kanyang braso. Aray! Tinamaan ako! Israel! Agad siyang tinulungan ni Mang Cardo. Tumalo nito at sinalubong ng suntok at sipa ang aswang na umatake at nanakit sa bata. Halos mapasubsob ang aswang sa lupa. Ang isa pang aswang ay sinubukan ding umatake, pero nahawakan ito ni Mang Cardo sa leeg at ibinalibag. Tumama ito sa puno. Napatulala si Israel sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala sa lakas ni Mang Cardo. Ngayon na Israel! Gawin mo na! Nang marinig yun, muling tumayo si Israel. Pinunasan ng sugat at muling hinawakan ng mahigpit ang latigo ng ahas. Ito na! Inihampas niya ang latigo. Mas malakas, mas may pokus. Muling umalingaw-ngaw ang tunog. Tumilapon ng isang aswang. Sugatan at ang balat nito ay parang nalapnos. Tapos ay biglang nasunog. Yan! Magaling Israel! Ganyan nga! Lumapit ang isa pang aswang. Mabilis at galit na galit. Inikot ni Israel ang latigo. Saktong tamang-tama sa tiyempo. Hinampas niya ito ng buong lakas. Tumama ito diretso sa leeg ng aswang. Nakita niya na tila nagbaga ang latigo. At sa isang iglap, gumulong ang ulo nito sa lupa. Napatigil si Israel. Namangha siya at hindi halos makapaniwala sa kanyang ginawa. Magaling iyo! Yan! Yan ang gamit ng latigo! Kaya ko pala talaga, Mang Cardo! Kaya ko pala talaga! Kaya mo kung maniniwala ka sa iyong sarili. Napagtagumpayan ni Israel ang unang pagsubok sa kanya ni Mang Cardo at masayang masaya siya sa gabing yun. Kinabukasan, naging masinsinan ang kanilang pagsasanay.
Hindi na nagsayang ng oras pa si Mang Cardo. Dahil hindi lang ang tungkol sa latigo ang ituturo niya sa bata. Kailangan niyang mapalakas ito para magamit ang pisikal na lakas kapag lumalaban. Gayon din ang espiritual na kakayahan ni Israel. Tinuruan niya ito ng mga mahalagang orasyon. Pinagbubuhat niya araw-araw ng mabibigat na troso ang bata. Pinatatakbo paakyat sa burol at pinapapasan ng sako-sakong buhangin. Sa halos buong linggo na yon ay halos bumigay ang katawan ng bata sa hirap pero hindi siya sumuko. Determinado siya at labis niyang pinagkakatiwalaan ang kaibigan ng kanyang ama. Tama yan, Israel. Huwag ka sumuko. Hindi ka pwedeng mapagod kagad. Ang kalaban natin iba-iba. Kaya kailangan nating mas maging matatag palagi. Opo, huwag po kayong mag-alala, Mang Cardo. Kaya ko po. At sa loob ng halos 4 na linggo, naging kapansin-pansin na ang pagbabago kay Israel. Hindi na siya madaling hingalin. Ang mga braso niya mas matigas na. Ang katawan niya ay tila naging bato-bato at ang loob niya hindi na madaling matinag. Isang hapon, matapos ang huling pagsasanay, lumapit si Mang Cardo. Tinapik niya ito sa balikat at tumango. Handa ka na, Israel. Handa ka na. Mang Cardo, sigurado po kayo? Oo naman. Malaki nang ipinagbago mo, Israel. Pero sandali lang pala. May ibibigay pa pala ako sa'yo. Ano po yun, Mang Cardo? Mula sa kanyang baul ay may inilabas si Mang Cardo na isang bagay. Nagulat siya nang makita ito. Bakit? Papanong? Huwag ka nang magulat. Saka ko na lamang sasabihin sa'yo kung bakit meron ako niyan. Basta sa'yo na yan. Tiwala ko na magagamit mo yan. Tumango ang bata. Tinanggap niya ang bagay na yon at inilagay sa isang supot. Itinago niya sa kanyang bag. Tapos na ang kanilang pagsasanay. Inihanda na ng bata ang kanyang mga gamit para sa kanyang pag-uwi. Inihatid siya ng lalaki hanggang sa may bukana ng baryo nila Israel. O paano, Israel? Hanggang dito na lamang ako. May kailangan pa akong tapusing trabaho. Mang Cardo, maraming salamat po talaga sa inyo. Sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin. Hindi ko po makakalimutan ito. Walang anuman yun, bata. Basta, huwag mong kalimutan ang mga itinuro ko sa'yo. Tumango si Israel. Lumakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Nakita niyang bukas ang pinto. Dere-derecho siyang pumasok. Kaagad niyang naamoy ang aroma ng nilulutong ulam sa kusina. Ang bango! Parang tinolang manok yun ah! Nagulat si Joshua nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Agad siyang tumakbo papunta kay Israel at kaagad niyang niyakap ito ng maigpit. Hindi niya napigilang umiyak habang pinipisil-pisil ang likuran ng kanyang kapatid. Ay! Diyos ko, Israel! Israel, nagbalik ka na! Kuya naman ni Aray, masakit po yung kurot niyo, kuya. Aray ko! Grabe ka, ha? Wala ka man lang pasabi. Akala ko hindi ka na talaga babalik eh. O tama na po. Yung niluluto niyo po, baka masunog yun. Sayang naman po, tinola pa naman. Mamaya matuyo ang sabaw. Ay nako no, pabayaan mo siya. Wala akong pakialam kahit matuyuan pa siya ng sabaw. Basta ako, masaya ako na nandito ka na ulit. Para ka nawala ng 1 taon, Israel. Ang lungkot kaya ng bahay nung mawala ka. Ako rin naman, kuya. Miss na kita. At saka itong lugar na to, syempre. Pati yung boses mo, na-miss ko. Yung pagtatalak mo kapag makalat ako sa kwarto, kaya kapag tinatamad ako. Diyos ko, ang dami mo maaalala yung pa. Masayang-masaya ang magkapatid sa kanilang muling pagkikita. Sa simpleng tawanan at kwentuhan, muli nilang naramdaman ang pagmamahal ng isa't isa na maski kulang na ang kanilang pamilya.
Habang ipinagpapatuloy ni Joshua ang kanyang pagluluto, sinimulan namang ikwento ni Israel ang ilan sa kanyang mga naging karanasan, ngunit may ilang bagay siyang hindi na muna binanggit. Sa gitna ng kwentuhan nilang magkapatid, biglang bumukas ang pinto ng dating kwarto ng kanilang ama. Lumabas mula doon ang isang lalaking hindi pamilyar kay Israel. Matangkad, moreno, at malaki ang pangangatawan. Kumunot ang noo ng bata at agad siyang tumayo. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ng tatay ko? Ako si Malik. Dito ako. Dito ka ano? Ano? Magsalita ka! Tumayo agad si Joshua at humarang sa pagitan ng dalawa. Kita sa kanyang muka ang labis na pag-aalala, pero ilang saglit pa ay huminga ito ng malalim at kumalma. Sandali lang, Israel. Ano ka ba? Huminahon ka lang. Pakinggan mo muna ako, please. O sige, magsalita ka, kuya. Sino yan? Anong ginagawa niya dito sa atin? Halika nga. Doon muna tayo sa sala. Mag-usap tayo. Kaagad nilang tinungo ang sala at doon nag-usap ng masinsinan ang magkapatid. Israel, siya si Malik. Nangungupahan siya dito sa atin. Ano? Pinaupahan mo ang kwarto ni tatay? Bakit, kuya? Wala akong choice, Israel eh. Alam mo naman, di ba, na si tatay lang ang inaasahan natin pagdating sa perang panggastos natin. Wala pa akong trabaho na hahanap eh. Kailangan nating kumain. Kailangan nating mabuhay. Kaya ayan, malaking tulong din yung pera na ibinabayad niya sa pag-upa. Pero hindi ko siya kilala, kuya. Delikado. Nung nagpapapasok ka ng isang estranghero dito sa bahay natin. Alam mo namang maraming mahalagang gamit si tatay dito eh. Nako, nagkakamali ka ha. Hindi magkaka-interest si Malik sa mga gamit ni tatay, no? Ano ka ba? Mayamang tao yan. Hindi yan magnanakaw. Mayaman po siya? Bakit nangungupahan po sa bahay natin? Luma na to tsaka sira-sira pa. Ewan ko. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Pero hindi na mahalaga yon. Ang importante, yung pera na ibabayad niya sa atin. Diyan ka nagkakamali, kuya. Hindi po importante yung pera. Mas mahalaga na ligtas tayong dalawa. Ano ka ba naman? Ako ang panganay sa atin, no? Kailangan kong tumayo para sa ating dalawa. Sa isang buwan mag-aaral ka na ulit. O, saan tayo kukuha ng panggastos, aber? Hayaan mo na, Israel. Magtiwala ka naman sa akin, no? Ipaubaya mo na to. Promise, wala tayong magiging problema. Sige po, kuya. Basta, promise mo yan, ha? Oo nga. Huwag ka na mag-alala, okay? Sige, kuya. Nagkasundo ang dalawa sa isang iglap na wala ang tensyon. O Malik, halika na dito, ha? Lumakad palapit ang lalaki sa kanilang dalawa. Malik, eto nga pala si Israel. Siya yung palagi kong kinikwento na kapatid ko. Hello, ikaw pala si Israel. Ako naman si Malik. Kumusta ka? Iniabot nito ang kanyang kamay sa bata para sana makipagkamay, pero hindi ito pinansin ni Israel. Napangisi ito ng bagya dahil sa pagkapahiya. Huwag ka mag-alala. Sandali lang naman ako dito sa lugar nyo eh. Mabuti akong tao, bata. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Okay, sige. Sinabi mo eh. Pero, pasensya ka na lang din sa inasal ko ah. Medyo nagulat lang talaga ako. Muling bumalik sa normal ang paligid. Si Joshua ay muling bumalik sa kusina at si Malik naman ay nagpaalam na rin at muling pumasok sa kwarto. Si Israel naiwan sa sala. Patuloy na nag-iisip. May mga tanong sa isip niya na walang sagot. Ilang sandali pa, tinawag na siya ni Joshua. Sabay na silang kumain. Hindi ba sumasabay sa pagkain yung bisita, kuya? Nako, hindi no. Huwag mo nang intindihin yon. Ganyan naman talaga yan. Sa umaga tulog na tulog, hindi kumakain. Pero sa gabi, lumalabas siya. Ano, kuya? Lumalabas siya sa gabi? Bakit? Anong ginagawa niya sa labas?
Naku, hindi ko alam ano. Hindi ko naman tinatanong. Hindi naman ako tsismosa. Pero dapat alam mo pa rin, kuya. Basta, ang alam ko lang, parang may hinahanap siya. Ewan ko naman kung ano. Ganun ba? Oo. Ay, teka. Kalimutan mo na nga yan. Ang mabuti pa kumain ka na lang muna dyan, okay? Huwag mo nang intindihin yung bisita. Kinagabihan, nasa sala si Israel. Nakaupo at maingat na nililinis ang latigong iniwan sa kanya ng kanyang ama. Maya-maya, dumaan si Malik sa harap pero biglang tumigil ito sa kanyang paglalakad. Napansin niya ang ginagawa ng bata. Ang ganda naman ng hawak mo. Ano yan? Napalingon si Israel, saglit lang, tapos bumalik na sa kanyang ginagawa. Latigo ba yan? Mukhang luman-luma na, pero matibay pa rin. Teka, saan ba gawa yan? Parang balat ng ahas ah. Hindi sumagot ang bata. Patuloy lang ito sa pagpupunas. Pinagmasdan lang niya si Malik mula sa gilid ng kanyang mga mata. Bigla itong umupo sa tabi niya. Mas maigi pang tinignan ang latigo. Kita sa mga mata nito ang interes. Grabe, ang ganda talaga niyan ah. Parang balat ng kobra. Wala pa ring sagot mula kay Israel. Tahimik ka. Hindi bale, okay lang yan. Alam mo bang kolektor ako ng mga kakaibang gamit? Antik, agimat, mga bagay na may kwento. Ganun ang mga hinahanap ko. Ngunit hindi pa rin siya pinapansin ni Israel. Alam mo, kung ibibenta mo yan, bibilhin ko yan. Ha? Hindi ko to binibenta, no? 20,000, ayos na? Hindi ko nga ito binibenta. Grabe ah. Marunong ka din palang maglaro, no? Siguro, gusto mo pang padagdagan, no? Alam mo, rare ang ganyan. Parang may kasama pang agimat. Pwede bang hawakan? Wag niyo pong hawakan. Sinabi ko na, hindi ko to binibenta. Wala akong pake sa pera mo. Teka. Bakit parang galit ka sa akin? Hindi na ito sinagot ni Israel. May narinig silang papalapit na yabag. Aba? Mukhang masinsinan niyang pag-uusap niyo ah. Ano bang meron? Sinasabi ko lang sa kapatid mo na gusto kong bilhin yung latigo. 100,000 piso. Ano? 100,000 piso? Seryoso ka ba? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Nanlaki ang mga mata ni Joshua sa labis na pagkamangha. Napatingin ito kay Israel na halatang naiirita na. Oy Israel, narinig mo ba yon? Ano masasabi mo? Malaking halaga yon. Hindi ko naman alam na napakamahal pala ng latigo na yan. Muli, nanahimik si Israel. Umiling lang siya pagkatapos ay tumayo at naglakad palayo. Ngunit may binitiwang huling salita. Hindi ko ibibenta ang pamana sa akin ni tatay. Patuloy na naglakad ang bata. Binuksan niya ang pinto sa kanyang kwarto at pabagsak na isinara nito ang pintuan matapos siyang makapasok. Sa sala, naiwan sina Malik at Joshua. Napapakamot sa batok si Joshua. Malik, pagpasensyaan mo na ang kapatid ko ha? Okay lang. Hindi ba talaga nyo ibibenta sa akin yung latigo? Mukhang ayaw talaga niya eh. Kilala ko naman ang kapatid ko, no? Kapag ayaw niya talaga. Hindi mo siya maiimpluwensyahan. Pero susubukan ko pa rin kausapin. Sayang din naman kasi yung pera eh. Malaking halaga yon. Malaki ang maitutulong nun sa amin. Sa loob ng kwarto ng bata, nakaupo si Israel sa kanyang katre. Maigpit ang hawak niya sa latigo. Parang sinisiguradong hindi ito mapapakawalan. Ang latigo na lang ang natitirang koneksyon nila ng ama at kailangan niyang tuparin ang pangako niya dito bago pa ito mamatay. Iingatan niya ang latigo. Kinabukasan, hindi na nagpansinan pa ang magkapatid.
Dahil doon ay lumabas ng bahay si Israel, nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ilang araw silang tahimik, ilang araw silang nanatiling ganun, kaya naman si Israel, para malibang ang sarili, nangangaso siya at minsan naman ay nagsasanay sa gubat. Dahil doon, hindi niya alam na nagsimula ng lasunin ni Malik ang isip ng kanyang kapatid. Hindi sa pamamagitan ng pagpipilit nito na mabili ang latigo, kundi nakipaglapit ito kay Joshua. Nung una, hindi ito ganong pinapansin ni Israel, pero habang tumatagal ay may nakita na siyang kakaiba na parang may mali na sa kilos ng dalawa. Minsan ay napapansin niya ang simpleng pitik sa braso at minsan naman ay yung mga akbayan na may kasamang harutan. Isang hapon, habang pauwi si Israel galing sa pagsasanay, ay nadatnan niya ang dalawa na nagbibiruan. Narinig niyang tawa ng tawa ang kanyang kuya. Hinampas ni Malik ang balikat ni Joshua ng tuwalya at pagkatapos nun ay mabilis itong niyakap mula sa likod. Napahinto si Israel. Anong ginagawa nyo? Biglang natahimik ang dalawa. Natigilan si Joshua, sabay iwas ng tingin. Wala. Nagbibiruan lang kami, Israel. Parang sobra naman na yata yung biruan nyo. Uy, ano ka ba? Chill ka lang. Wala namang masama eh. Bata ka pa para sa mga ganito. Opo, bata nga lang po ako. Pero hindi ako bulag. Pagkasabi nun, ay mabilis na naglakad paalis ulit ang bata at hindi na lumingon pa. Ramdam niyang may mali. Hindi niya maipaliwanag, pero mabigat ang pakiramdam niya. Naglakad siya pabalik sa gubat at doon nagmuni-muni maghapon. Inabot na rin siya doon ng dilim. Hindi mapakali si Israel. Umupo siya sa sanga ng isang malaking puno. Nagsiselo siya sa nakikita niyang paglalapit ng dalawa. Pakiramdam niya ay inaagaw na ni Malik ang kanyang kuya. Lalo pat ilang araw na silang hindi nag-uusap at parang walang pakialam sa kanya. Sa kanyang malalim na pag-iisip, bigla siyang nakarinig ng kung anong kaluskos. Tumayo siya at naghanda. Hinawakan niya ng maigpit ang latigo at inikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Sa bandang kaliwa niya, may nakita siyang gumalaw, parang papalapit sa kanya. Hindi ka aabot sa akin, lintik ka! Inihanda na niya ang sarili at sa paglitaw ng nilalang, nakahinga siya ng maluwag. Nakita niya ang isang musang, naghahanap ng kanyang makakain. Maya-maya ay tumakbo na ito palayo. Napaupo ulit ang bata at napailing. Ay nako, akala ko naman kung ano na. Pero ayos na din yun. Wala akong ganang makipaglaban ngayon. Umalis na si Israel sa lugar na yon at mula doon ay naghanap siya ng maayos-ayos na mapipwestuhan. Nagdesisyon siyang doon na sa gubat magpalipas ng magdamag. Naghanap siya ng ligtas na lugar upang kanyang mapagpahingahan. Pinili niyang pumwesto sa ilalim ng puno ng balete. Inilatag niya ang kanyang sako at ginawang banig, habang ang bag na palaging hawak ay kanyang ginawang unan. Hay! Ang sarap naman dito. Presko ang hangin at tahimik. Maya-maya pa, bumigat na ang talukap ng mga mata ng bata at payapa na siyang nakatulog buong magdamag. Samantala kinabukasan nang magising si Israel, naramdaman niya ang kakaibang alinsangan sa umaga. Tapos ay amoy malansa ang hangin, masangsang at parang nabubulok na karne. Napaangat ng ulo ang bata mula sa kanyang pagkakahiga. Doon niya malinaw na narinig ang ingay na nagmumula sa mga tao sa baryo. Bigla siyang napabalikwas. Pinakinggan niyang mabuti ang tunog. Nang makumpirmang galing nga sa baryo ang ingay, agad siyang tumakbo palabas ng gubat. Habang papalapit sa baryo, lalo niyang naririnig ang gulo, mga sigawan, iyakan at ang tunog ng maraming yabag ng paa na tila nag-uunahan sa pagtakbo. Kinabahan siya. Hindi ito karaniwang ingay ng mga nag-aaway o may sunog. Isa lang ang nasa isip niya. May trahedyang nangyari.
At mas lalo pa siyang kinabahan nang makalabas na siya ng gubat ay napansin niyang papunta sa kanila ang daloy ng mga taong tumatakbo. Bigla siyang binundol ng kaba. Bigla niyang naalala ang kanyang kuya Joshua. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, nakita niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa harapan. May mga umiiyak, may ilang nakatakip ang bibig dahil sa gulat. Dahan-dahan siyang lumapit at pinilit na sumiksik sa gitna ng mga tao. Doon niya nakita ang bangkay ng isang lalaking halos hindi na makilala. Wasak ang mukha nito at wakwak ang tiyan. Wala nang lamang loob. Diyos ko po! Sino yan? Mukhang dayo. Hindi ko rin siya kilala. Kuya! Agad niyang niyakap ang kuya niya nang makitang buhay ito. Inakala niya nung una na si Joshua na ang napahamak. Nakahinga siya ng maluwag. Maya-maya pa ay may narinig silang nagsalita at sinasabing aswang ang may gawa ng pagpatay. Sinang-ayunan ito ng iba pang matatanda na nakapaligid kay Israel. Napatango si Israel. Tama nga ang mga naririnig niya. Aswang ang may gawa nun. Isa sa mga nilalang na matagal na nilang sinusugpo ng kanyang ama. Nakaramdam ng konting saya si Israel nang sa wakas ay narinig na niyang may naniniwala na sa mga aswang. Ayos ka lang ba, Israel? Ayos lang po ako, kuya. Sigurado ka? Parang namumutla ka eh. Gusto mo ba? Tara na muna sa bahay. May tubig doon sa kapagkain. Dito na lang po muna ako. Gusto ko lang pong tignan. Umuwi na si Joshua, samantalang si Israel ay lumapit sa isang lalaki na nakatingin pa rin sa bangkay. Kilala niyo po ba siya? Parang kilala ko siya, iyo eh. Pero hindi lang ako sigurado ah. Ay, oo nga. Apo siya ni Mang Celso, yung balikbayan. Naalala ko na, may balat yun sa baba eh. Diyan oh, sa ilalim. Nakita ko yan kahapon habang kumakain sa tindahan ni Junjun eh. Diyos ko, siya nga. Kawawa naman. Kaya nga po, kawawa talaga. Ang balita ko eh, matagal nang naninirahan yan sa abroad. Tapos umuwi lang dito sa Pilipinas para magbakasyon. Nako, wala pa halos 24 oras, ginawa ng hapunan ng aswang. Nanatiling nakatayo si Israel sa tabi ng bangkay. Habang unti-unting nagsisidatingan pa ang mga tao. Dumating na rin ang pamilya ni Mang Celso at kinilala ang bangkay ng biktima. Hindi sila makapaniwala sa sinapit ng binata. Habang pinagmamasdan ni Israel ang dugo ang katawan, ay muling nanumbalik sa isipan ng bata ang mga gabing nangaso sila ng kanyang ama. Naalala din niya ang lahat ng mga sinasabi at bilin nito sa kanya. Naituloy niya ang tungkulin ng kanilang lahi, ang maging protektor at tagapangalaga ng kapayapaan sa baryo. Oras na. Oras na para harapin ko sila. Ano yun? May sinasabi ka ba, bata? Wala po. Pasensya na po. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pauwi. Mabigat ang mga hakbang niya, pero diretso ang tingin sa bahay nila. Pagkarating niya, ay nakita niya kagad ang kanyang kuya Joshua na malungkot na nakaupo sa duyan sa may balkon. Tila may malalim na iniisip. Nang mapansin siya, agad itong tumayo. Mabuti naman at umuwi ka na. Halika na sa loob, kumain ka na. Sige po kuya, salamat po. Tahimik silang naglakad papunta sa pagkainan. Habang kumakain, napatingin si Israel sa pinto ng kwarto ng ama. Napansin yun ni Joshua. Wala na. Umalis na si Malik. Nag-iwan na lang siya ng sulat. Pasensya na raw. At siya pa naging dahilan ng gulo nating dalawa. Mabuti naman. Siya nga pala kuya. Naawa ako dun sa lalaki kanina. Grabe talaga yung itsura. Sigurado ako. Mabangis na aswang ang may gawa nun. Ang hinala ko, meron na namang namumugad na aswang dito sa atin. Ano ka ba? Hindi na bago yan, Israel. Simula nung umalis ka para mag-ensayo, halos araw-araw may namamatay. Minsan hayop, minsan tao.
may nakikitang bangkay sa ilog, sa kalsada, sa tabing gubat. Pero madalas ay mga taga-ibang lugar ang natatagpuan dito. Parang ginawa ng tapunan ng mga bangkay ang baryo natin. Biglang napatingin si Israel sa sahig. Tila pinoproseso ang kanyang narinig. Si Malik, gaano po siya katagal dito sa baryo? Si Malik? Halos mag-iisang buwan na rin. Bakit mo naman natanong? Kasi po, hindi naman talaga natin siya kilala, di ba? O kung saan siya galing. Iniisip ko kasi na baka siya yung... Hoy, ano ka? Huwag kang ganyan ha. Mabait yung tao. Saka kung sinasabi mo na aswang siya, hindi no, imposible yun. Kasi kung talagang aswang yung tao, di sana patay na ako. Pero kuya, tigilan mo na nga yan. Huwag kang basta-basta nanguhusga ng tao ha. Mali yan, Israel. Hindi po ako nanguhusga, kuya. Pinakikinggan ko lang po ang kutob ko. At kapag gumana ang kutob ko, madalas tama ako. Saka kuya, palaging bilin sa atin ni tatay na huwag magtitiwala sa kahit na sino. Alam ko yon, pero hindi naman pwedeng ganyan ano. Hindi lahat ng tao ay dapat pagbintangan kaagad. Paano kung hindi nga siya inosente? Paano kung habang ipinagtatanggol mo siya, may ibang tao mapapahamak? Paano kung tama ako? Kaya mong patunayan yan. Natahimik si Israel sa sinabi ng kanyang kuya. Wala siyang maisagot sa tanong nito. Hindi, di ba? Alam mo, Israel, hindi ko naman sinasabing mali ka, no? Pero hindi ibig sabihin nun, tama ka na kagad. Kailangan natin ng ebidensya. Hindi sapat ang kutob lang. Sige po, pero nasa na po ba siya ngayon? Hindi ko nga alam eh. Ang sabi niya kasi sa sulat, may pupuntahan lang daw siya saglit. Tapos, saka siya magpapaalam sa akin. Magpapaalam siya sa'yo? Bakit kuya? Hindi mo pa maiintindihan, Israel. Huwag ka na magtanong. Hahanapin ko siya, kuya. Ano? Bakit mo naman gagawin yon? Sabi mo wala tayong ebidensya, di ba? Di kukuha ko. Kailangan kong malaman kung saan siya nagpupunta sa gabi. Kung ano ang ginagawa niya. Kung wala namang masama, di mabuti. Pero kung meron, humanda talaga siya sa akin. Israel, ano ka ba? Delikado yung gagawin mo, bata ka pa. At kung sakaling totoo nga ang hinala mo, paano kung ikaw ang mapasama? Hindi po mangyayari yung kuya. Magaling na po ako. Halos kasing lakas ko na po si tatay. Talagang hindi mo kayang palampasin ng ganitong bagay, ano? Hahanapin mo talaga ang gulo. Hindi ko hinahanap ang gulo, kuya. Sagot ang hahanapin ko. Kasi kung totoong may halimaw na naman dito at wala akong ginawa, ibig sabihin, walang kwenta ang lahat ng itinuro sa akin ni Mang Cardo at ni tatay. At talagang ipinagmamalaki mo yung natutunan mo, no? Pwede bang tigilan mo na yan? Po, hindi pwede, kuya. Hindi ako pwedeng tumigil. Para kay tatay to. Kailangan kong tuparin ko ano mga napag-usapan namin at yung pinangako ko sa kanya. Hindi ko basta-basta bibitiwan ang tungkulin ko para sa ibang tao. Ayun na nga, Israel. Yan ang problema sa iyo eh. Palaging ibang tao ang iniintindi mo. Palaging ibang tao ang iniintindi niyo ni tatay. Pero minsan ba sumagi sa isip nyo na sa kalagitnaan ng gabi, iniiwan nyo ako mag-isa dito na kayo lang palagi ang magkasama? Kuya, anong ibig mo sabihin? Anak din ako ni Tatay Israel, pero ano, mag-isa ako dito, takot. Bawat kaluskos na naririnig ko, wala akong magawa, kundi ang magtalukbong ng kumot. Tapos ano? Kuya, sorry, hindi ko alam. Alam mo, sa totoo lang, ayoko talaga ng ideya na mag-iensayo ka pa kasama yung Mang Cardo na yun eh. Kasi akala ko nung namatay si tatay, titigil ka na. Pero ano, gusto mo pa rin ituloy. Ano, walang magbabago? May iwan na naman ako? Tapos matatakot na mag-isa tulad nun? Kuya, hindi ko naman ginusto yun nun eh. Pero hindi ko pwedeng talikuran ng responsibilidad ko ngayon. O sige, gusto mong ituloy yan. Ayos lang. Gawin mo kung anong gusto mo. Hindi na ako makikialam. Kuya, wag naman ganyan. Bahala ka, Israel. Bahala ka na sa buhay mo. Muling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng magkapatid. Maya-maya,
ay tumayo si Joshua at walang lingon likod na umalis. Hinayaan na lamang ni Israel ang kanyang kuya. Alam niyang hindi rin naman siya matitiis ni Joshua. Pagkatapos niyang kumain, ay iniligpit na niya ang kanilang pinagkainan at pagkatapos ay kinuha niya ang bag at umupo sa sala. Inilabas niya ang latigo ng ahas at muli itong pinunasan. Gumagaan ang kanyang pakiramdam kapag ginagawa niya yon, ngunit may pamilyar na boses ang sumira ng kanyang katahimikan. Magandang araw, Israel. Malik, di ba umalis ka na? Anong ginagawa mo dito? Hindi sinagot ni Malik ang tanong niya. Tahimik lang itong lumapit sa kanya at tumabi. Ibenta mo na sa akin yan. Bibilin ko ng triple sa nauna kong presyo. Ang kulit mo rin no? Hindi ko talaga ipagbibili sa ito, kaya tumigil ka na. Sige na, sayang yung pera oh. Malaking tulong yun sa inyo. Yung latigo na yan, gusto ko talaga yan maipasama sa mga koleksyon ko eh. Ba't ba ang kulit mo? Hindi nga sabi. Saka hindi ako naniniwala na para lang to sa mga koleksyon mo. Dahil kung ordinaryong tao ka lang, dapat tumigil ka na nung una pa lang na tumanggi ako. Alam mo ba kung sino lang ang pwede magka-interes ng ganito sa latigo? Mga nilalang ng dilim. Mga aswang. Bakit? Aswang ka ba? Siguro gusto mo maghari dito no? Kaya pilit mo itong kinukuha sa akin kasi gusto mo na walang maging hadlang sa'yo. Aswang? Ako? Nagpapatawa ka ba? Isa lang akong simpleng kolektor, Israel. Hindi ako aswang. Ngunit hindi na naniwala si Israel. Gamit ang latigo, hinampas niya ang lupa sa harap ni Malik. Matinis ang tunog ng latigong tumama sa lupa. Ngunit si Malik ay hindi man lang gumalaw. Walang sugat, hindi nasaktan. Israel, anong ginagawa mo? Muling iwinasiwas ni Israel ang latigo. Mas malakas, pero muli, walang epekto. Imposible! Hindi ka tinatablan? Ha? Tinatablan? Ng ano? Tumahimik si Israel. Tumigil na rin siya sa kanyang ginagawa at muling umupo. Bigla siyang nagduda sa mga naging panghusga niya sa katauhan ni Malik. Bigo siyang saktan si Malik gamit ang kanyang latigo ng ahas. Pero hindi pa rin siya kampante. Hindi pa rin siya mapaniwala ni Malik na isa nga itong ordinaryong tao lang. Umalis ka na. Wala dito si Kuya Joshua. Tumitig lang si Malik sa kanya. Saglit itong hindi gumalaw. Tapos biglang ngumiti. Ngunit hindi ngiti ng isang kaibigan, kundi isang ngiting may ibig sabihin. Tinalikuran na siya ng lalaki at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Israel na hawak pa rin ng maigpit ang latigo. Sumapit ang gabi. Tahimik na ang buong bahay. Tulog na si Israel. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Maingat na pumasok si Joshua. Saglit siyang tumigil sa tabi ng kapatid at tinignan ito. Nang masigurong mahimbing na ang tulog nito, tahimik niyang kinuha ang bag ni Israel. Binuksan niya yon at kinuha ang latigong ahas. Pinunasan pa niya ng dulo ng kanyang kamiseta ang hawakan bago marahang isinara muli ang bag. Lumabas siya ng silid. Tumuloy siya sa sala sa may altar. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang baul ng kanilang ama. Isa-isa niyang nilabas ang mga agimat ng kanilang tatay Manny. Maging ang ibang mga antigong bagay ay hindi niya pinatawad. Nilimas niya ang lahat ng laman ng baul. Napatingin siya sa litrato ng kanyang ama na nakapatong sa gilid ng altar. Patawad po, Tay. Pero kailangan ko tong gawin. Para naman to sa amin ni Israel Para sa kinabukasan namin. Saka ayoko na po talaga na sumunod siya sa yapak nyo. Ayoko nang malunod siya sa mundo ng anting-anting, sa pakikipaglaban at sa kung ano-ano pang panganib. Ito ang naiisip kong paraan para tumigil na siya. Isinilid niya sa isang bag ang lahat ng nakuha niyang agimat, pati na ang latigo ng ahas. Saka siya lumabas ng bahay kung saan naghihintay sa kanya si Malik. Nilapitan siya ni Joshua at iniabot ang bag. Tinanggap ito ng lalaki
Binuksan at sinilip ang laman. Tumango siya at napangiti. Tila nakontento sa kanyang nakita. Salamat O eto, kunin mo na tong bayad ko. Binuksan ni Malik ang dala niyang bag at ipinasilip kay Joshua ang bungkus ng pera. 300,000 piso yan para sa lahat ng ito. Salamat, Malik Akin na. Nang iaabot na ni Malik ang bag, biglang nakita ni Joshua na parang nag-iba ang mga mata ng lalaki. Ilang saglit lang ay tumambad sa kanyang harapan ang tunay na anyo ng kaharap. Isa itong malaasong nilalang na may katawan ng tao. Matigas at matipuno. Balot ito ng maitim at makapal na balahibo. Meron din itong matutulis at mahahabang mga kuko. Ang ulo nito, meron siyang mahabang nguso na punong-puno ng matatalim na pangil at tila may kakayahang bumuka ng malaki. May maliit itong sungay sa noo at ang kanyang mga mata nanlilisik at pulang-pula. Umaalingasaw din ang amoy ng tila nabubulok na karne sa hangin. At ang boses nito nagbago, parang bumaba, namaos, parang galing sa hukay. Hindi maaari ito! Aswang ka! Tama nga si Israel! Aswang ka nga! Hindi mo alam kung anong halaga ng mga to sa akin. Salamat, Joshua. Tinulungan mo kong makuha ang mga to. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Akin na ang buong baryo nyo. Napaatras si Joshua dahil sa takot. Dahan-dahan namang lumalapit sa kanya ang aswang. Tumigil ka! Anong gagawin mo? Wag! Wag kang lalapit! Nagugutom ako. Kailangan kong kumain. Wag! Sinugod ni Malik si Joshua, pero bago pa ito tuluyang makalapit, biglang sumulpot sa harap ni Joshua si Israel. Agad nitong itinulak ang halimaw palayo. Hayop ka! Layuan mo ang kuya ko! Tumilapon ang aswang at sumalpok sa puno. Nagulat si Joshua sa ipinakitang lakas ni Israel. Nakaposisyon ito na parang handang-handa sa pakikipagdigma. Nagulat din si Malik. Malakas ka. Paano nangyari yun? Sinasabi ko na nga ba, aswang ka! Pero bakit? Bakit hindi ka tinablan ng latigo ko kanina? Ngumisi si Malik. Lumitaw ang malapad niyang dila at kumislap ang matatalas niyang mga mata. Dahil hindi ako karaniwang aswang lang, Israel. Ako ay isang gabunan. Isa sa pinakamalakas na uri ng aswang na nabubuhay. Makapangyarihan. Mas mahusay magbalat kayo. Mas tuso. Mas mapanganib. At ngayon, wala na kayong laban sa akin. Nagbabadyang sumugod si Malik. Umalulong ito ng napakalakas. Ngunit sa isang mabilis na galaw, hinugot ni Israel ang latigo ng ahas mula sa kanyang bewang. Natigilan ang aswang. Anong? Bakit nasa iyo pa rin ang latigo? Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro? Tama si Mang Cardo. Kakailanganin ko nga talaga ang ibinigay niya sa akin na peging latigo. Ano ka mo? Peging latigo? Oo, tama ka nung narinig. Peke ang nasa'yo, kaya humanda ka. Hindi kita uurungan. Ano akala mo? Porkit nasa iyo ang latigo ay mananalo ka na. Hindi mo ko kaya, bata. Hindi mo ko kaya. Agad na nagpalitan ng atake ang magkalaban. Si Malik, mabilis na tumalon at nakalapit kay Israel. Agad niyang sinubukang kalmutin ng bata sa kanyang katawan, pero mabilis itong nakaiwas. Umikot ang katawan nito at agad na nakapwesto sa likuran ng aswang. Inihampas niya ang latigo sa mismong likod ni Malik. Ang latigo ay tila umaapoy. Bumubuga ng liwanag sa bawat tampas. Nasugatan ang aswang.
Walang silbihan! Hindi mo ko kaya! Ha! Talaga ba? Sugatan ka na, gabunan. Konti na lang, mapapatay na kita. Handa ka na ba? Mayabang kang bata ka! Paslit ka lamang! Kayang-kaya kitang tirisin kutong lupa! Muling sumugod si Malik pero naiwasan nito ni Israel. Gigil na ang aswang. Hindi na naghintay ng matagal si Israel. Habang iniiwasan ang mga matutulis na kuko ng aswang, inusal nito ang orasyong itinuro sa kanya ni Mang Cardo. Nawala ang apoy sa kanyang latigo, pero sa huling hampas niya, pumulupot ito sa leeg ni Malik para itong nabuhay sa kanilang paningin. Kumilos na parang tunay na ahas. Hindi! Lalong humigpit ang pagkakapulupot ng ahas. Tapos ay sumisingasing ito at inilalabas ang mahahaba nitong mga pangil. Dumura ng puting kamandag ang kobra. Ilang sandali pa ay kinagat ng ahas ang mga mata ni Malik. Kitang-kita ni Israel at Joshua ang paggapang ng kamandag sa anyo ng puting liwanag mula sa muka ng aswang. Gumuhit ang puting liwanag papunta sa kanyang muka, tapos kumalat sa kanyang buong katawan. Napasigaw si Malik. Nangisay, nagliyab ang balat niya sa bawat guhit ng kamandag. Putong lupa pala. Tapos ka na, gabunan. Mabubulok ka sa impyerno. Sumiklab ang apoy sa katawan ni Malik. Unti-unti nang natupok ito at tuluyang naging abo. Tumahimik ang paligid pagkatapos ng laban. Nanatili namang nakatitig si Joshua sa kanyang kapatid. Di makaimik dahil sa kanyang mga nasaksiyan. Kuya, tapos na. Wala na ang aswang. Israel, paano mo nagawa yun? Ang galing mo. Ang galing mo palang makipaglaban. Siyempre, magagaling po ang mga teacher ko, kuya. Nanginginig pa rin si Joshua pero pinilit niyang lumapit kay Israel. Bunso, patawarin mo si kuya, ha? Akala ko tama yung ginawa ko. Pero kasi, hayaan mo na yun, kuya. Tama na. Huwag na natin pag-usapan yun. Nagugutom na ako May pagkain ba tayo? Napatawa si Joshua sa gitna ng kanyang pagluwa at agad na niyakap ang kanyang kapatid. Oo, may pagkain tayo. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Pero bago yan, kunin na muna natin ang mga gamit ni tatay. Matapos magkaayos, pinulot nila ang bag na naglalaman ng mga gamit ng kanilang ama at ang pera ni Malik. Binitbit nila ito sa loob ng kanilang bahay at maingat nilang ibinalik ang mga agimat sa baul. Kinabukasan ay nagdesisyon ang dalawa na puntahan si Mang Cardo sa bahay nito. Naabutan nilang nasa balkon ang matanda at tila may hinihintay. Hindi ito nagulat nang makita ang dalawa. Parang inaasahan na nito ang kanilang pagdating. Mang Cardo, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Gusto ko pong turuan niyo din po ako na maging katulad ni Israel. Gusto ko pong matuto para maipagtanggol ko rin po siya o kahit na makatulong man lang sa mga kakaharapin niyang laban. Umiling ang matanda, sabay tapik sa balikat ni Joshua. Hindi ka bagay doon, iyo. Iba ang daan mo. Hindi ka para sa latigo o sa pakikipaglaban. Pero malaki ang maiaambag mo sa ibang paraan. Itinuro sa kanya ng lalaki ang tungkol sa mga halamang gamot at kung paano gamitin ang mga ito sa pagpapagaling ng mga may sakit. Samantala isang araw, nang matapos ang leksyon ni Joshua at Mang Cardo, lumapit si Israel sa dalawa at nagtanong. Mang Cardo, bakit po pala may peking latigo? Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa malayo. Tila inaalala ang isang mapait na nakaraan. Israel, gusto mo ba talagang malaman?
Pero ayokong sirain na magagandang alaala nyo sa inyong ama. Handa po akong makinig, Mang Cardo. Gusto ko pong malaman ng totoo. Sige, makinig kayo sa sasabihin ko. Ang tunay na latigong ahas ay sakin. Ipinamana sa akin ng tatay ko. Pamana mula sa aming mga ninunong antingero. Ano po? Sa inyo po talaga ang latigo, Mang Cardo? Tama ka. Alam nyo, ang tatay nyo nun, kaibigan ko talagang matalik. Mahusay siyang antingero, pero hindi sapat ang lakas niya para makipaglaban. Tinuruan ko siya. Pinalakas tulad mo, pero pinag-interesan niya ang latigo. Kinuha niya ito ng lihim at pinalitan ng peke. Hindi ko nalaman yon. Hanggang sa napalaban kaming dalawa, may nakasagupa kaming isang malakas na aswang. At doon ko nalaman na wala na sa akin na makapangyarihang latigo ng ahas. Muntik na akong mamatay nun kasi walang bisa ang latigong nasa akin. Tahimik lang na nakinig ang magkapatid. Maigpit ang hawak ni Israel sa hawakan ng latigo. Sa laban na yon, doon nabulag ang isang mata ko. Doon ko nakuha ang pilat na to sa kalmot ng aswang. Pero bago ako tuluyang mapaslang, tinulungan pa rin ako ni Manny. Ginamit niya ang tunay na latigo. Napatay niya ang aswang. Mang Cardo, ako na po ang humihingi ng tawad para sa ama ko. Ito na po yung latigo. Ibinabalik ko na po sa inyo. Hindi na, Israel. Hindi ko na kukunin yan sa'yo. Po? Alam mo ba, mula nang kunin sa akin yan ng tatay nyo, hindi ko na yan binawi. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi, nagamit niya ng mahusay ang latigo. Ibig sabihin nun, may mabuti pa rin siyang puso at kinilala siya ng latigo bilang bagong tagapangalaga. Kasi hindi naman niya yan magagamit kung hindi siya mabuti. Talaga po? Tama ka. At ikaw, Iyo, tinanggap ka rin ng latigo. Isa ka ring tagapangalaga. Kalimutan mo na yung nagawa ng tatay mo. Matagal ko na siya napatawad. Salamat po, Mang Cardo. Pero sigurado po ba kayong ibibigay niyo na po talaga to sa akin? Kasi 'di ba, mula pa po ito sa mga ninuno niyo. Karapat dapat ba talaga ako maging tagapagmana niyo? Oo naman. Wala naman akong anak na magmamana niyan eh. At saka, nag-iisa lang ako. Wala akong kapatid. Kaya talagang nakatadhana sa iyong bagay na yan. Ingatan mo at gamitin lamang sa mabuti ang kapangyarihan yan. Opo, pinapangako ko po, Mang Cardo. Salamat po. Maraming salamat po ulit sa lahat. Niyakap ni Israel si Mang Cardo ng maigpit. Isang yakap na punong-puno ng respeto, pasasalamat at pangako. Hindi man niya ito tunay na kamag-anak. Itinuring niya itong isang pangalawang ama. Damang-dama ni Mang Cardo ang init ng yakap na yon. At bagamat sanay siyang mag-isa, hindi niya napigilang mapaluha. Makalipas ang maraming taon, ang baryo ay nanatiling tahimik at ligtas. Si Joshua ay naging eksperto sa paggamit ng mga halamang gamot. Naging isa siyang sikat na manggagamot. Tinutulungan niyang gumaling ang mga may karamdaman, lalo na yung mga taong nawawalan na ng pag-asang gumaling. Masaya si Joshua sa kanyang ginagawa. Tama si Mang Cardo, bagamat iba ang daan niya, kasing halaga din niya ang naging tungkulin ng kanyang kapatid na si Israel. At si Israel ay naging tulad ng kanyang ama. Palaging nagbabantay, palaging nagpoprotekta. Hindi niya hinahayaan na mapasok ng kung anumang masasamang nilalang ang kanilang baryo. Siya ay nakapangasawa at nagkaroon ng mga anak. Isa sa mga bata ang nagpakita ng interes sa kanyang ginagawa. Nang makita niya ito, tulad ng kanyang ama, sinanay niya ito kagad maski sa murang edad pa lamang. Hindi siya nagsayang ng oras. Inihanda niya kagad ang anak para maging sunod na tagapangalaga ng latigong ahas, na poprotekta at magiging tagapagtanggol ng mga naaapi laban sa mga kampon
ng kadiliman.